Nabastusan si Senator Bing Lacson sa ipinalabas na minority report kaugnay ng flood control hearing. Git niya, huwag daw sanang pangunahan ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niya. Nasa frontline ang balitang yan si Mean Los Baños. Tinawag na walang respeto ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang inilabas na report ng Minority Bloc kaugnay sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, paano niya rerespetuhin ang dokumento na sumisimbolo ng pambabastos, hindi lang sa komite, kundi sa buong Senado. Bilang mga batikan ng mambabatas, dapat alam daw ng mga taga-minorya na may tamang proseso sa pag-adopt ng committee report sa plenaryo. Hindi naman daw sila pinagbabawalan, sadyang may tamang panahon lang para maisumiti ito at hindi dapat nakikipag-unahan sa Blue Ribbon Committee. Sa inilabas na minority report, may matrix ng mga politiko, public officials at pribadong individual na nadidiin sa flood control scandal at ilan sa kanila itinuturo si dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na piraso lang ng papel at walang bigat ang tinatawag na minority report. Bukod sa hindi ito pinadaan sa tamang proseso, hindi rin tama na isinumiti ito sa opisina ng Senate President. Si Senator Risa Hontiveros, hindi pa raw nababasa ang tinawag na minority report. Pero nakikiisa siya sa nakasaad dito na posibleng may pananagutan si dating Speaker Romualdez. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. Pwedeng imbitahan ng komite si Romualdez pero hindi siya pwedeng piliting dumalo dahil sa parliamentary courtesy. Kung dismayado ang ilang senador sa minority bloc sa takbo ng pagdinig, taliwas naman yan sa tingin ni Senator Hontiveros. I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing. Yung coordinates, nakaka-frustrate talaga yung issue iyan. Tuloy na sayang ang oras, ang resources, pati ang pasensya ng taong bayan. Hinamo naman ni Hontiveros si Curly Descaya na makipagtulungan ng buo sa pagdinig at tigilan na raw ang pagpapavictim. Unang sinabi ng kontratista na parang ninanakawan naman sila kung isasauli ang kanilang yaman. Ilan na pong nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Descaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang Sila nanakawan. I know, right? Kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo. Tapos kailangan pa natin mag-sorry sa hold upper. I mean, tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong. Hanggang ngayon, hinahanap daw nila Hontiveros ang ledger na dati pang ipinangakong isusumite ng mga Diskaya. Missing piece raw ito sa investigasyon dahil naglalaman umano ito ng mga transaksyon nila Diskaya simula 2016 hanggang 2022. I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.